sa salita ng Diyos. Turo sa salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi po sa Kawikaan 15, talatang 13. Tingnan po natin Kawikaan 15, ang talata po ay 13. Ganito ang ipinapahayag. Ang masayang puso ay nagpapasaya ng mukha. Praise the Lord. Ngunit ang kapanlawan ng puso, nababagabag ang diwa. Totoo nga naman. Ano po ang sabi? Ang masayang puso, nagpapasaya ng mukha. Kaya pag masaya ang puso mo, masaya din mukha mo. Alam nga naman masaya ang puso mo, yung mukha mo nakasimango. Di ba? Kaya nga minsan, pag sasakay ako ng bus, minsan, noon, pag sumasakay ng bus, minsan may nakikita akong nandiyan mukha ng tiyunggo, yung mukha ng unggo. Nakalagay pa doon, laki-laki. Bawal, nakasimangot. Bakit pag nakasimangot ka doon, ganun mukha mo eh. Yan. Minsan nauso yung mga ganun eh. Pero, ewan ko lang kung meron pa rin mga ganyan. Pero sabi ng Biblia, ang puso, ang masayang puso, ay nagpapasaya ng mukha. Eh bakit tayo masaya? Masaya yung puso mo eh. Ganun yun. Eh ba't ka malungkot? Ewan, ambot. Kaya tingnan po natin sa Kawikaan 3 talatang 5. Kawikaan 3 ang talata 5. Tumiwala ka sa Panginoon buong puso mo. Huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kaya alam niyo, pag ang puso ng tao nalinis na, ang pagtitiwala niya sa Panginoon. Ang pagtitiwala niya buong puso sa Panginoon. Talagang, bahala ka na, Panginoon! Alam ko naman, hindi mo ko pababayaan. Parang ganun ang iyong iniisip. Kaya, sabi, huwag kang mananalig sa iyong sariling kaunawaan. Purihin ang Panginoon. Kaya masasabi mo, salamat, Panginoon. Kaya ang taong may malinis na puso, yan ang makapaglilingkod sa Diyos ng buong puso, kapahayagan ng kanyang pagpapasalamat sa Diyos. At alam nyo, pag yung puso ng tao nalinis, hindi na magiging maramot yan. Bakit? Sabi sa Biblia pag malinis ang puso mo, magiging mapagbigay ka na. Tignan po natin. Kaya yung pagpapasalamat sa Diyos, talagang nagpapahayag din po yan ng pagbibigay. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Paano kung ang puso mo'y marumi? Kung ang puso mo'y masama? Ano sabi doon sa Marcos 7? Maramot, puso mandaraya, ano pa pusong, nandun na nga, ilabi, di ba? Pero pag ang puso mo nalinis, pusong mapagbigay. Hindi mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Kaya yung mga taong mapagbigay, mapagpasalamat din yan. Tingnan natin. Yamang kayo'y pinayaman sa lahat ng mga bagay na ukol sa lahat ng kagandahang loob at na nagsisigawa sa pamamagitan namin ng pagpapasalamat sa Diyos. Sapagkat ang pangangasiwa sa paglilingkod na ito ay hindi lamang tumatakip sa pangangailangan ng mga banal, kundi naman umaapaw sa pamamagitan ng maraming pagpapasalamat sa Diyos. Biro mo yan? Kaya pag ang puso mo pala na bago na, hindi ka na magiging maramot. Magiging mapagbigay ka na. Bakit? Ang Diyos kasi naging mapagbigay na sa iyo, kaya ikaw magiging mapagbigay na rin. Kaya masasabi mo, salamat o Diyos. At ito'y maipapahayag mo sa iyong paglilingkod sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Ang panghuli po o pangatlo, ang paglilingkod natin sa Diyos, kapahayagan ng pagpapasalamat sa Diyos, may lakas. May lakas. Bakit? Sapagkat yung pong paglilingkod, mahirap gawin pag ikaw nangihina. Mahirap po yan. Mahirap maglingkod sa Diyos kung talagang nangihina ka. Kaya nga, pag inilagay ka ng Diyos sa paglilingkod, may layunin siya, palakasin ka. Kasi totoong tayo-tao, dumarating sa atin minsan talaga yung panghihina.
Kaya sabi nga ni Pablo, tanong niya sa mga kapatid, sinong nangihina? Ako hindi nangihina. Di ba? Tinanong niya ang mga kapatid sa Korinto, sino ang nangihina at ako hindi nangihina? Ako rin ah. Pero sa kabila na ako'y nangihina, lumalakas ako dahil sa Panginoon. Ibig sabihin, yung sa kabila na nangihina ka, hindi ka nananatili sa panghihina, kundi ikaw ay gumagawa ng paraan para lumakas ka. Bakit? Sapagkat yung mahina, hindi makapagpapahayag ng pagpapasalamat sa Diyos. Sino makapagpapahayag ng pagpapasalamat sa Diyos? Yung malakas na makapaglilingkod sa Panginoon. Kaya sabi ni Apostol Pablo, salamat sa Diyos na nagpapalakas sa akin. Oo, tingnan mo yan. Inilagay niya ako sa paglilingkod. Kasi kung mahina ka, paano ka may lalagay? Paano ka magagamit ng Diyos kung mahina ka? Kaya lagi natin panalangin, Panginoon, huwag mo kong panghihinain. Panginoon, lagi mo kong palakasin para lagi mo kong magamit. Di ba? Merong ganyang panalangin? O, sino na Panginoon, gusto kong maging mahina para hindi na ako makapaglingkod. O, wala mo ganyan eh. Di ba? Anong gusto mong panalangin? Di ba? Ikaw lagi maging malakas? O, ang Diyos naman, dumirinig. Naranasan ni Haring David yan. Kung bakit siya nagpapasalamat, sabi sa 119 ng awit, dahil dinirinig siya ng Diyos sa kanyang panalangin. O, isa pa yan sa dapat ipasalamat, di ba? Karanasan natin na ang Diyos dumirinig sa ating panalangin. O, di pasalamatan mo ang Diyos. Paano mo ngayon may papakita yan? Maglingkod ka sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Kaya yung pong lakas kailangan sa paglilingkod para maipahayag mo ang pagpapasalamat mo sa Diyos. Lakas! Kaya, sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos nagpapalakas. Sa panahon ng mga pagsubok, ang Diyos nagpapalakas. Kahit may mga pagsubok, hindi ka pababayaan ng Diyos. Dito po sa aklat ng unang Pedro, sa 5 ang talata po ay 10, ganito ang sabi. At ang Diyos ng buong biyaya na sa iyo'y tumawag sa kanyang walang hanggang kaluwalhatian kay Kristo, pagkatapos na kayo makapagbatang sandaling panahon, siya rin ang magpapasakdal, magpapatibay, at magpapalakas sa inyo. Pero mo yan, totoo yan, daranas tayo ng mga pagsubok. Sinong hindi susubukin? Lahat tayo susubukin. Alam niyo ba kung bakit lahat tayo makakaranas ng pagsubok? Para makita ng Diyos kung talagang pure ka. Pure na ginto. Di ba yung ginto? Sinusunog sa apoy. Para makita na talaga siya pure na ginto. O, kasi merong lubog lang eh. O, baka hindi tunay ang pananampalataya mo eh. Kaya susubukin ka ngayon. Kaya pag dumating ang mga pagsubok, hindi ka natinag, ayos, ginto ka. Kaya sabi ng banal na kasulatan, ang pagsubok sa ating pananampalataya gaya ng ginto. Yan po ang sabi dito sa unang Pedro, sa 1 sa talatang 7, upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong mahalaga kaysa ginto na nasisira, bagamat ito'y sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masusumpungan sa ikapupuri at ikaluluwalhati at ikararangal sa pagpapakahayag ni Jesucristo. Purihin ang Panginoon. Kaya sa kabila ng mga pagsubok, hindi ka dapat manlupaypay, hindi ka dapat manghina. Bakit? May Diyos na magpapalakas sa iyo. Kaya nga pag ang Diyos ang nagpapalakas sa iyo, sabi ni Apostol Pablo, Filipos 4:13, magagawa mo ang lahat ng bagay dahil sa Diyos na nagpapalakas sa iyo. Purihin ang Panginoon. Tumingin na yung bunso ko sa oras. Huwag kang galala na ganado pa ang papa mo. Sabi dito, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Lahat ng bagay, magagawa mo. Bakit? Dahil sa Diyos na nagpapalakas sa iyo. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi po sa Efeso 3:12 hanggang 13, ganito mababasa. Efeso 3:12 hanggang 13. Nasa Kanya mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa Kanya. Kaya nga ipinamamanig ko na huwag kayong manlulupaypay
sa mga kapighatian ko dahil sa inyo na pawang kapurihan ninyo. Kaya sabi ni Apostol Pablo, huwag kayo manlulupaypay. Kailangan makapasok tayo. Kailangan makapasok tayo. Kaya sabi, nasa Kanya meron tayong lakas ng loob.